KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela. Mga lods, ito na po ang karugtong ng ating kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog translator, Andy Dors. Kabanata 101 hanggang 110. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela, Kabanata 101. Isang panig na pang-aapi. Mabilis na bumangon si Scarlett nang makita niyang papunta na si Sabrina para atakihin si Nicole. Gayunpaman, nang malapit na niyang sunggaban si Sabrina, muling itinulak ni Sabrina, ang baliw na babae na ngayon ay pinagaganya ng galit, si Scarlett sa lupa. Walang sino man mula sa departamento ng disenyo ang nangahas na sumulong dahil natatakot silang maging susunod na target ng pambubuli. Maaaring hindi na bahagi ng kumpanya si Sabrina, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang ibang mga empleyado ay magpapatuloy na magkaroon ng isa pang mapayapang araw sa trabaho kung ang mga salita ay makakarating sa pandinig ni Joanna. Sabrina at Joanna ay malapit na tiwala sa isa't isa kung tutusin. Mabilis na umabot sa lalamunan ni Nicole ang mga kamay ni Sabrina. Na nagliliyab ang mga mata niya ay galit na galit, mukha siyang demonyo habang humahagulgol at hinigpitin ang hawak sa paligid sa leeg ni Nicole. Nakuha mo lang ang posisyon na iyon dahil sa iyong mga underhanded na pamamaraan. I bet hindi mo pa kilala kung sino ang ama ng **** na yon. Ang iyong anak ay isang mahinang retard. Hindi tulad ni Sabrina, medyo kalmado si Nicole kahit na siya ay nasa gitna ng pagiging sinakal ng babae. Sa kabila ng pagdidiin sa kanyang leeg ay unti-unti iyong nakaharang sa daloy ng oxygen, nagawa pa rin niyang bigyan ng malakas na sipa si Sabrina na nagpabagsak kay Sabrina sa lupa nang wala sa oras. Isang masakit na hinga ang pinakawalan niya. Maaari lamang isipin ng isa kung gaano kasakit ang sipa, kung isasaalang-alang ang katotohanan na walang inhibition si Nicole nang hampasin niya si Sabrina ng kanyang high heels. Madali para sa isang tao na makaramdam ng inis sa kalungkutan ng opisina ng Pangulo, at iyon ang eksaktong dahilan kung bakit tumanggi si Tony na pumasok sa espasyo sa una. Gayunpaman, alam niyang kailangan niyang pigilan ang laban na lumala. Gusto ni Colton na tiyak na hindi siya bibitawan kung si Lisa ay nasugatan sa kaguluhan. President Gardner, inalertuhan niya si Colton sa kanyang presensya sa mahinang boses habang kumakatok. Bumaba ang tingin ni Colton sa lumuluhan na si Joanna, at walang pakialam siyang kumaway sa kanya habang sinasabing hindi siya sinagot ni Joanna, ngunit sa halip, sumingot siya at sinilip si Colton na may kilalang tingin sa mga mata. Kahit ayaw niya, tumalikod pa rin siya at naglakad palayo bilang pagsunod. Mabilis na pumasok si Tony sa opisina. Hindi man lang siya nagabalang tingnan kung nakaalis na si Joanna habang umuutal, President Gardner, pakibilasan po sa Design Department. Si Sabrina at Lisa ay pisikal na nag-aaway. Agad na nagsalubong ang mga kilay ni Colton at lumamlam ang kanyang ekspresyon nang marinig ang hindi inaasahang balita. Narinig na ni Joanna na ilang hakbang pa lang mula sa paglabas ng opisina at hindi sinasadyang salita ng sekretarya. Nakatayo siya doon habang namumutla ang mukha. Meron siyang napagalitan lang kanina. Sa impresyon ni Colton sa kanya at Sabrina, si Sabrina ay maaaring ituring na patay kung sakaling magkaroon siya ng kanyang mga kamay sa istorbo ng isang babae. Inikat ni Joanna ang kanyang katawan at mabilis na iminungkahi, ito ang disenyong responsibilidad ng departamento. Bakit hindi mo ako hayaang pangasiwaan ito sa paraan ng aking departamento, President Gardner? Umamo na si Colton sa kanyang upuan noon. Mas nakakatakot ang kanyang matangkad na katawan kaysa sa atmosphere sa opisina. Mabilis niyang hindi pinansin si Joanna habang lumilingon sa kanya at sumulyap kay Tony. Umaba ka at tingnan mo, siya ay inutusan. Nanigas si Joanna nang matanggap ang malamig na paggamot, ngunit napigilan lamang niya ito habang nakatingin siya sa lalaking dumaan sa kanya. Nakakuyom ang sariling kamay, tahimik niyang sinundan sila. Gayunpaman, salungat sa pinakamasamang pagpapalagay ni Colton, si Nicole ay nakatayo doon sa isang piraso. Si Sabrina naman ay parang nakakaawa na parang baliw habang hinihingal sa lupa. Namamaga na ang pisngi niya dahil sa malalakas na sampal ni Nicole.
Mukhang one-sided fight ito, bulong ni Tony habang hinihimas ang ilong. Gayunpaman, ang purong galit sa kanyang mukha ay agad na nawala nang ang kanyang mga mata ay nakarating sa Colton at Joanna. Tinigilan niya ang sakit at lumundag sa harapan nila na may luha sa mga mata. Director Scheidt, umiiyak na sabi ni Sabrina kay Joanna. Kailangan mong tulungan akong matanggap ang hustisya sa nararapat. Tinimulan na akong sampelan at sipin ni Nicole nang wala sa oras. Nakatingin sa mukhang dismayadong si Sabrina, napakagatla bilang si Joanna at nananatiling tahimik. Hindi siya naglakas loob na magsalita ng sariwa pa sa kanya ang mga salitang sinabi ni Colton sa kanyang isip. Isang kislap ng pagkabigo ang mabilis na lumitaw sa mga mata ni Sabrina, ngunit nang siya ay magpapatuloy sa pagsusumamo sa kanyang kaso, isang malamig na boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw mula sa kanyang itaas. Ulo. Nasaan ang mga bantay? Walang employee badge ang taong ito dito. Tino ang nagpapasok ng hindi empleyado ng kumpanya. Ay may gustong matanggal sa trabaho dahil sawa na sila sa mapayapang araw ng trabaho. Nagsalita si Colton sa malamig at mababang tono, ngunit boses iyon na narinig ng lahat nanginginig. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 102. Lubos na nabigo. Agad na tumakbo ang mga security guard nang marinig ang malamig na banta. Nakahawak ang isa sa mga braso ni Sabrina at ang isa naman ay nakahawak sa kanyang mga binti, sinubukan nilang habulin siya palabas ng gusali. Patuloy siyang naglalabas ng mga tunog ng protesta habang nagpupumiglas siya mula sa kanilang mga hawak. Hindi niya akalain na papanig si Colton kay Nicole nang hindi alam ang buong kwento. Ang kanyang pagtatangka na kumawala sa wakas ay nagtagumpay matapos siyang walang humpay na kumilos laban sa kanilang mga hawak. President Gardner. President Gardner. Napahungol siya habang nadadapa sa daan pabalik sa Colton. Nicole ang umatake sa akin. Una niya akong sinaktan. Lalong tumigas ang ekspresyon ni Colton. Sa kanyang mahigpit na nakaawang na labi at mata na nagdidilim, kahit sino ay maaaring makita na siya ay wala sa kanyang pinakamahusay na mood sa sandaling iyon. Pagtingin sa eksena, nagsimulang pagpawisan ang mga palad ni Joanna. Pagkatapos, humakbang siya bago sumagot si Colton at ibinaba niya ang kanyang ulo upang silipin ang kaawa-awang babae. Kahit na sila ay laging malapit sa isa't isa, hindi lang mapapansin ni Joanna kung gaano kaiya ang inaasal ni Sabrina. Tumigil ka na sa pagdikit at paggulo, Sabrina. Natanggal ka na sa trabaho. Paano ka nagpakita dito at nanggulo sa workplace na ito? Malamig na bulalas ni Joanna. Natigilan muli si Sabrina dahil sa gulat. Maluha-luha siyang tumingin kay Joanna na parang pasaway na tuta at ang mga labi niya ay nagsimulang manginig ng kaawa-awa. Miss Scheidt. Ungol niya sa parehong nanginginig na boses. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang pakikitungo ni Joanna sa kanya gayong ang ginawa niya ay pumanig kay Joanna. Imbes na maawa si Joanna kay Sabrina, malamig na nagpatuloy si Joanna, "Who the hell do you, akala mo ikaw?" Tilisa ang kinatawan na ipinadala ng F&M Apparel para sa pakikipagtulungan sa Gardner Corporation. Ipagpatuloy mo ang mga kalokohang kaguluhan mo kung wala kang balak na manatili sa Gold Week. Tila gumana ang mga salitang iyon nang tuluyan na nilang iwaksi si Sabrina sa kanyang mga maling akala. Si Nicole ay talagang isang kinatawan mula sa F&M Apparel, at kung Gardner Apparel may anumang intensyon na maging isang nangungunang tatak sa bansa, dapat talagang subukan mong makuha ang magandang panig ni Nicole. Nangako si Joanna na ibabalik si Sabrina sa Gardner Corporation, ngunit ang plano parang na-backfire ang lahat dahil sa pagtanggi ni Nicole na magsalita ng kahit ano. Bukod pa riyan, nadatnan ni Sabrina si Queenie matapos malaman na mayroon si Sean ay sinibak ng kumpanya. Siguradong nabulag siya sa galit para sa kanya maging sanhi ng kaguluhan sa kumpanya. Nagsimulang mamatla si Sabrina habang iniisip ang kahihinatnan ng kanyang inasal. Gusto niyang ipaliwanag ang sarili niya pero wala siyang masabi kay Queenie na ang Mrs. Gardner to be.
Parang isda na humihinga ng hangin, ang bibig niya bumukas at sumara ng maraming beses habang nilabanan niya ang kanyang panloob na alitan. Iniisip na baka hindi pa kakawalan ni Queenie si Sabrina kung mang-aasar siya, nagsimula na namang humigpit ang mga kamao ni Sabrina. President Gardner, Miss Lisa, this was my fault. I'm sorry, pag-amin ni Sabrina sa krimen na may matinding kahirapan. Mahigpit pa rin ang mga kamao niya habang nakatingin sa sahig. Matapos marinig ang paghingi ng tawad, pumunta si Nicole sa harap ni Sabrina, at may madilim na ekspresyon sa kanyang mukha, malamig siyang dumura, hindi lahat ng paghingi ng tawad ay karapat-dapat sa kapatawaran. Nasa hustong gulang ka na, at gusto kong panagutin mo ang iyong mga aksyon. Maglalabas ako ng pahayag bilang chief designer ng F&M Apparel. Good luck sa paghahanap ng trabaho sa loob ng industriya ng fashion. Ang marinig ang mga salitang iyon ay parang hatol ng kamatayan kay Sabrina. Walang puwang para pagdudahan ang impluensya ng F&M Apparel sa industriya. Tila ay isang nangungunang tatak sa buong mundo kung tutusin. Hindi nagtagal ay napalitan ng kaba na ekspresyon ng nakakaawa niyang maskara sa ilang sandali kanina. Fashion design ang isang bagay na gusto niyang gawin. Siya ay nagtrabaho lamang bilang isang taga-disenyo mula noong siya ay nagtapos sa paaralan. Miss Shite. Tigaw ni Sabrina. Mamaling siya kay Joanna sa pag-asang tumulong siya, ngunit walang posisyon si Joanna para iligtas ang sinuman dahil maaaring mawala ng sariling trabaho si Joanna anumang sandali ngayon. Ano pang hinihintay mo? Gusto mo ako mismo ang maglabas sa kanya. Ang nagyayelong sulyap ni Colton ay nanatili sa mga gwardya sa buong oras. Mabilis na nag-react ang mga security personnel sa pamamagitan ng paghuli kay Sabrina at paghila sa kanya palabas ng opisina. Tinakpin na nila ang bibig niya sa pagkakataong ito para pigilan siya sa pagbubuga pa ng kalokohan. At ganoon nga, bumalik agad sa tahimik na estado ang opisina kinaumagahan. Gayunpaman, walang nangahas na basagin ang mahigpit na kapaligiran sa silid kahit na pagkatapos na nasaksihan ang eksenang karapat-dapat sa tsismis na bumungad sa kanila. Sa wakas ay binasag ni Joanna ang katahimikan nang sabihin niya sa iba pang empleyado na ipagpatuloy ang kanilang trabaho. Noon lang naghiwa-hiwalay ang mga tao nang bumalik sila sa kani-kanilang mga mesa. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 103. Magplanong ibagsak si Nicole. Sa pagtingin kay Colton, alam ni Nicole na bumaba siya lalo na para tulungan siya na wala sa sitwasyon, kaya nagpasalamat siya sa kanya na nakayuko. Salamat sa iyong tulong, Pangulong Gardner. Nang lumingon si Colton sa kanya, ang kanyang ekspresyon ay lamambat ng husto. May magiliw ng ngiti sa kanyang mukha, at ang kanyang tono ay mas maluwag at hindi kasing aliw gaya ng kanina. Ikaw ay isang panauhing pandangal sa Gardner Corporation, Lisa, at dapat ay binigyan ka namin ng magandang kapaligiran sa pagtatrabaho. Hindi ko ine-expect na masasamahan kita dito. Ang kanyang boses ay hindi masyadong malakas o masyadong malambot, ngunit sapat lamang para sa lahat ng tao sa departamento para marinig ito, at alam nilang lahat na pareho ang partnership na ito at si Lisa ay mahalaga kay Colton. Alam niyang tinutulungan siya ni Colton na itakda ang kanyang pangangibabaw sa harap ng lahat, bahagyang tumawa si Nicole. President Gardner, gusto kong talakayin ang ilang detalye ng partnership sa iyo. Libre ka na ba? Oo, sabay na tayong umakyat sa taas. Tumango si Colton, lumapit sa kanya, at naglakad katabi. Kahit na pinagmamasdan ni Joanna ang lahat ng nangyayari sa kanyang harapan ng walang gaanong isang ekspresyon, ang galit sa loob niya ay nag-alab na. Pulang-pula ang mga mata niya, nakatutok ang tingin kay Nicole habang lumalayo at nakatitig kay Nicole ng mariin, parang butas na butas ang titig niya. Sa loob ng napakaraming taon, hindi pa siya nakakasabay sa paglalakad ni Colton at gagawin niya ito laging isang hakbang sa likod niya sa tuwing magkasama silang naglalakad. Noong una, inakala niya na ang isang bimbo na tulad ni Queenie ay hahabulin ni Colton sa madaling panahon, ngunit hindi inaasahang lumitaw si Nicole nang wala sa oras. Nang mawala na ang dalawa sa kanyang paningin ay binawi ni Joanna ang kanyang tingin.
Naaalala ang kanyang mga damdamin, pagkatapos ay inilibot niya ang kanyang tingin sa lahat ng tao sa opisina at walang pakialam na sinabi, tandaan na maging mas maingat kapag nakikipagtulungan ka kay Lisa, lahat. Bilang tugon, tumango ang lahat at mahinang sumagot. Pagkatapos ng lahat, mayroon silang lahat na saksihan ang nangyari kay Sabrina at natuto ng aral sa kanyang sinapit. Dahil sa nangyari kanina, ang buong atmosphere sa workplace na natiling awkward at lumabas ng opisina si Joanna pagkatapos mag-scan sa buong kwarto. Pagkababa niya ay agad siyang lumabas ng building, and sure enough, nasa paligid pa rin si Sabrina habang nakaupo sa isang sementadong flower bed. Nang makita siya, nagmamadaling lumapit si Sabrina sa kanya habang tinatawag siya sa agrabyado na boses, Miss Shite. Nakatitig sa taong nasa harapan niya, mahinang bamantong hininga si Joanna. Bakit ang tanga mo, Sabrina? Puno ng luha ang mga mata ni Sabrina. Sa sobrang galit ay hindi na niya inisip ang lahat, ngunit huli na ang lahat para sa pagsisisi dahil ang buhay niya ay kasing wasak na ngayon. Walang magawa siyang tumingin kay Joanna at ngumuso. Miss Shite? Anong dapat? Oo. My life is over if Elle can never be in the clothing industry. Paglingon sa kanya, tinapik ni Joanna ang balikat niya. Lay low for the next few days. Tiyak na babayaran ka ng kumpanya ng kaunting pera pagkatapos kang paalisin at dapat kang tumira sa ngayon. Kapag nabagsak na si Nicole, tutulungan kitang makabalik sa Gardner Corporation. Nang marinig ni Sabrina ang mga salitang once Nicole is toppled, baka sa mukha niya ang tuwa, at inangat niya ang ulo kay Joanna, Ma'am Ulong, may plano ka na ba? Napatingin si Joanna kay Sabrina. Sa totoo lang, ayaw niyang makihalubilo sa mga tao tulad ni Queenie, pero dahil umabot na sa ganito ang sitwasyon, kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Kung hindi niya ginawa at pinayagan si Nicole na magpatuloy sa kanyang kalagayan, ito ay isang bagay lamang ng oras bago siya mismo ay kick out din sa kumpanya. Tuwang-tuwa na naisip ni Sabrina, wala nang masyadong problema dahil nangako si Joanna. Naaalala ang hitsura ng kanyang mukha, masayang sinabi niya, okay. Nakuha ko ito, Miss Shite. Gayun din, huwag huminga ng isang salita tungkol dito sa sinumang iba pa. Kung hindi, kahit ako ay hindi makakatulong sa iyo, babala ni Joanna. Tabik na iniangat ang ulo, baka sa mga mata ni Sabrina ang mali siya habang nakangisi ang kanyang mga ngipin. Huwag kang mag-alala, Miss Shite. Hanggat nakikita ko si Nicole pababa at palabas, huwag kang mag-alala kahit hindi ako makabalik sa company. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 104. Ako ay humihingi ng paumanhin. Samantala, pumunta si Nicole sa opisina ni Colton kasama niya, at nagsalita lang siya kapag ang sarado ang pinto. President Gardner, hindi mo na kailangang kumampi sa akin ng labis, actually. Inangat ni Colton ang ulo sa kanya nang walang pagbabago sa ekspresyon nito, at muli niyang ibinaba ang ulo habang mahinang tumawa. Nicole, tawag niya, habang iba ang tingin sa madilim niyang mga mata sa kanina dahil may nakatagong ngisi sa kanila. Ito ay isang partnership sa pagitan ng F&M Apparel at ng Gardner Corporation, at ang iyong talento bilang chief designer para sa F&M Apparel ay hindi mapag-aalinlanganan. Nagtatakang hindi inaasahan ni Nicole na ganito ang sasabihin nito sa kanya. Ibinaba niya ang kanyang tingin, at sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Malamang nalaman niya ang sinabi sa akin ni Sabrina kanina at pilit akong pinapakalma nito ngayon. Nakangiting sinabi niya, President Gardner, bilang chief designer ng F&M Kasuotan, dumaan na rin ako sa mga magulong sitwasyon noon. Bagamat ang mga kritisismo ay naroon, it's still within my tolerance level. Ilang segundo, nanatiling nakatitig sa kanya si Colton bago tumango. Okay. Napahinto siya. Pwede mo ring sabihin sa akin kung may issue. Walang pidgel, diretsyong sinabi ni Nicole, kahit na nagkaroon ako ng maliit na pagtatalo kay Sean mula sa Human Resources kagabi, hindi na siya kailangang tanggalin sa trabaho. Hindi maiiwasang magkaroon ng ilang hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga kasamahan, at ako.
Ayaw kong maging exception. Hindi sumagi sa isip ni Colton na magsasalita siya para kay Sean, kaya't sumilay sa mga mata nito ang pagtataka. Pagtingin niya sa itaas, tinikom niya ang kanyang mga labi at nagtanong, ganun ba talaga sa tingin mo? Tumango si Nicole. Ilang buwan lang ako sa Gardner Corporation, kaya hindi na kailangang gumawa ng ganoong kalaking kaguluhan dahil sa akin. Sumali ako kay Gardner Corporation na may ideyang gumawa ng clothing line para sa iyong kumpanya ng magkasama ng iyong designers, not to cause the situation now, she said. Isang magandang ngiti ay nakasabit sa mukha niya. Pag-aayos ng tingin sa kanya, tumango siya. Mukhang hindi ko pinag-isipan ng maayos. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, bumalik si Nicole sa kanyang opisina, na napakatahimik na naririnig niya ang kanyang sariling mga yabag, at ang kapaligiran sa silid ay hindi kapani-pani walang nakapanlulungo. Tumingin sa paligid, tumahimik si Nicole at sinabing, hindi ako empleyado ng kumpanya mo, at hindi rin ako ang superior mo. Magkasosyo tayong lahat, at ang paggalang ay gumagana sa parehong paraan. Sa mga susunod na buwan, umaasa ako na magiging masaya ang ating pagsasama. Gayunpaman, nanatiling nakayuko ang lahat habang pananahimik sila at hindi na nagsalita pa si Nicole. Dahil nasabi na niya ang lahat ng ito, nasa kanila na kung makikinig sila sa kanya o hindi. Kapag oras na para umalis sa trabaho sa gabi, bumaba si Nicole sa elevator gaya ng nakasanayan, at nakita niya ang isang pamilyar na figure mula sa likod kapag siya ay nasa pasukan. Bago pa man siya makapag-react ay nagsalita muna ang figure. Hi, Nicole. Napatigil siya, napagtanto niya na ang tao ay si Henry, at ngumiti siya, binati siya, Hi, Henry. Medyo awkward ang ngiti sa mukha ni Henry, at hinawakan niya ang ilong niya mahina niyang sabi, Nicole, I apologize to you for what happened last evening. Pagangat sa kanyang ulo, tinitigan siya nito habang nagpapaliwanag, ang taong iyon ay mula sa Human Resources. Ako. Nang makita kung gaano kahirap para sa kanya na sabihin ang mga salita, si Nicole ay tumawa ng walang pakialam. Hindi na sila mag-asawa, kaya hindi niya dapat guilty trip siya na gumawa ng kahit ano para sa kanya. It's fine. I get it. Kung tutusin, mas mataas ang posisyon niya kaysa sayo, at kailangan mo pa ang trabaho. Hearing how casual she sounded, Henry lifted his eyes at her, and the embarrassment on his face tuluyang nawala. Softly, he chuckled. Nicole, maalalahanin ka rin gaya ng dati. Bilang tugon, ngumiti lang siya pabalik ng walang salita. Siya ay hindi eksaktong maalalahanin, nakita lang niya sa buong buhay. Matapos ang mga taon ng pakikibaka sa lipunan, naranasan na niya ang lahat ng uri ng kaguluhan. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 105. Ex-boyfriend gustong magpaganda. Nga pala, libre ka ba ngayong gabi, Nicole? Ibibili sana kita ng hapunan. Ito ay matagal na habang simula nung huli tayong nagkita, after all, agad na sabi ni Henry sabay hakbang papunta sa kanya. Nang makitang papalapit sa kanya ang lalaki, napaatras si Nicole sa ugali. And after she did, she saw the hurt expression on his face. Natigilan siya nang hindi niya naisip ito dahil halos likas na siyang kumilos. Gayunpaman, tinanguan niya ito, iniisip sa sarili, ang tahanan ng yaya upang alagaan ang bastos na iyon, kaya walang dapat ipag-alala, naisip niya. May malapit na magandang restaurant, at oras na ng hapunan ngayon. Bakit hindi tayo pumunta doon? Mungkahi niya. Dahil medyo nagigilty siya ngayon, hindi niya madala kanyang sarili upang tanggihan siya. Sounds good, tumango si Henry at sumunod sa likod niya. Nang makarating sila sa restaurant, napagtanto ni Henry na ito ay isang high-end na restaurant, at isang pagkain lang dito ay maaaring gasto sa buwan ng sweldo ng isang regular na empleyado. Naninikip ang kanyang dibdib at hindi na niya matiis nang makita ang mga presyo sa menu. Ito ay malinaw na isang rip-off. Naisip niya. Ang isang salad lamang ay nagkakahalaga ng 388, hindi pa banggitin ang iba pang mga pangunahing pagkain tulad ng steak o iba pa, na lahat ay nakalista sa 4 na figure ng mga presyo.
Binuksan ni Nicole ang menu, tiningnan ito ni Nicole at nagtanong, pwede ba akong mag-order ng steak? Masarap ang steak sa restaurant na ito. Minsan na siyang nakapunta rito kasama si Colton, at totoo na mas masarap ang steak dito, talagang masarap. Samantala, tiningnan ni Henry ang presyo ng steak, ngunit alang-alang sa kanyang dignidad bilang isang lalaki, hinigpitin niya ang kanyang panga at tumango. Sige, umorder ka na. After Nicole was placed for order, he started, Nicole, 5 years ago. Ikaw ba ay may anak ka ba sa ibang lalaki? Halos lahat ng tao sa kumpanya ay alam kung ano ang nangyari sa design department. Ngayon, ang mga bagay na sinabi ni Sabrina ay kumalat sa buong kumpanya tulad ng bushfire at wala ni isang tao ang hindi nakakaalam. Kaya lang walang nangahas para talakayin ito dahil sa babala ni Colton. Gayunpaman, hindi iyon nagulat kay Nicole. Para sa ganitong uri ng isyo, kahit na lahat ay hindi naglakas loob na sabihin ito ng malakas, malamang na pinapuna siya ng mga ito sa kanyang likuran. Ibinaba niya ang kanyang tingin, matagal niyang tinitigan ang basong hawak niya kanina bamulok, oo. Bagamat na natiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Henry, nag-aalab na ang kanyang galit sa loob ng kanyang dibdib, at ang kanyang mga palad sa ilalim ng mesa ay humigpit sa mga kamao habang siya ay tahimik na nanunuya, what a slut. Pagkatapos makipaghiwalay sa akin noon, hindi na siya makapaghintay na gumapang sa kama ng ibang lalaki. Hindi nakakagulat na siya ay naging chief designer ng F&M Apparel. So, ang galing niya talaga sa kama. Noon, 1 taon na silang nagde-date at ang pinakamatalik nilang kilos ay pawang hawak kamay. Hindi siya makapaniwala na naisip niya na isa itong purong babae pabalik tapos as it turned out that she was really just a asterisk. Sa kabila ng lahat ng iniisip sa kanyang isipan, naglagay siya ng mapait na ekspresyon sa kanyang mukha habang nagbuhos siya ng isang basong tubig. Kung magkasama pa tayo sa nakalipas na 5 taon, malamang hindi mo gagawin ang kasing ganda mo ngayon, sabi niya sa pag-deprecate sa sariling paraan. Sa pagtingin sa malungkot na tingin kay Henry, nagmamadaling umaliw si Nicole, hindi yan totoo, Henry. You have your worth, kaya huwag mong maliitin ang sarili mo. Tumingin siya sa kanya, tinitigin siya ng malalim gamit ang maitim niyang mga mata. Galpang, he then uttered, 5 taon na, Nicole, pero hindi ko pa rin makalimutan ikaw. I don't mind the fact na may anak ka, and I can regard him as my own. May chance pa ba tayo? Kahit na naiinis siya sa kanya at naisip siya bilang isang asterisk, at the same time, hindi niya maikikailan na siya ang chief designer ng F&M Apparel. As for the promotion which Nicole mentioned, kung maibalik lamang ang kanilang relasyon, walang punto para sa kanya upang manatili sa Gardner Corporation dahil maaari lang siyang pumili ng anumang posisyon sa F&M Apparel noon. Inalis niya ang kanyang mga mata, ngumiti siya ng mapait at umiling. I'm sorry, Henry. Naunawaan ni Henry ang ibig niyang sabihin, ngunit ayaw niyang sumuko. Nang makita ang pagkakasala na mayroon siya para sa kanyang sarili, nagpasya siyang gamitin ang pagkakasala na ito sa pag-aakalang susukwan siya nito balang araw. It's okay. I understand. It's too random of me to bring this up so suddenly anyway, he said in a considerate tone. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 106. Huwag pakinggan ito. By the way, Nicole, may mga chismis na nangyayari sa loob ng kumpanya, pero huwag mong isapuso, panito, pinakitaan siya ng mataimtim na tingin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Nicole, at ibinukan niya ang kanyang mga labi habang sinabing, okay. Salamat. Sa pagtingin kay Nicole, gusto ni Henry na lapitan ang distansya sa pagitan nila, kaya siya ay nagsimula ng pag-uusap tungkol sa mga oras nila sa paaralan. Ang 5 taon na ito ay lumipad ng napakabilis. Kung iisipin, ikaw ang schoolbell noon, at ang daming lalaking humahabol sa'yo, ungol niya sabay sa isang bakas sa mukha niya ang nakakapagpaalala. Unti-unti, nadulas si Nicole sa kanyang alaala sa kanyang mga salita. Ito ay totoo.
Bagamat hindi siya mula sa isang mayamang pamilya, siya ay may magandang hitsura, kahangahangang pangangatawan, at matikas na ugali. Habang nahihirapan ang kanyang ina sa pagpapalaki kay Nicole ng mag-isa, hindi niya kailanman pinagmalupitin si Nicole sa anumang aspeto ng kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Noon, mahilig siyang magbasa mag-isa sa library. Isang araw, isang tao, kinuhanan siya ng larawan ng hindi niya nalalaman at ini-upload ito sa paaralan forum na ginagawa siyang school bell sa magdamag. Sa kabila ng dami ng nanliligaw sa kanya, nagkaroon siya ng hindi pagkagusto sa mga lalaking makinis ang dila dahil sa pagkabigo niya sa kanyang ama. Sa makatuwid, kahit na si Henry ay hindi isang magandang lalaki at nagmula sa isang regular na pamilya, pinili pa rin niya siya sa huli. Ang dahilan ay dahil siya ay napakamalasakit at maalalahanin, kahit na iyon ay kung paano siya sa paaralan noon. Sa isang matamis na ngiti, itinaas ni Nicole ang kanyang boses at sinabi sa mahinang boses, "Oo, ang mga relasyon namin noong kami ay nasa paaralan ay wagas at hindi pinaghalo kahit ano paman." Ibinaba ni Henry ang ulo at mahinang bumantong hininga. Noon, palagi akong pumupunta sa library sa pag-asang makakabangga kita. Hindi ko akalain na papayag kang makipag-date sa akin. It was really like a dream. Fixing his eyes on her, he gulped and continued, "Akala ko lagi na tayong magkasama, pero sinong mag-aakala na magkakaroon ng ganoong pagbabago?" Ang ngiti sa mukha ni Nicole ay tila walang magawa at umiwas siya sa paksa. "Subukan mo. Hindi naman masama ang pagkain dito." Malinaw kay Henry na ayaw niyang magsalita tungkol sa mga relasyon sa kanya, at ibinaba niya ang kanyang mga mata, tinitingnan ang steak sa kanyang plato bilang spark sa kanyang mga mata at natigilan. Sa Gardner Corporation, sinabi ng lahat na ang anak ni Nicole ay naging ama ni Zachary Yates ng F&M Apparel, kaya naman kaya niyang hawakan ang posisyon ng chief designer ng tuloy-tuloy sa kumpanya. Mukhang may katotohanan ang mga chismis na ito, walang pakialam niyang nguya sa kanya. Puso. Mukhang napadpad na siya sa kama ng isang mayamang lalaki at hindi siya mapakali na makipag-date sa akin ngayon. Since she's being heartless, then don't blame me for being cruel. Sige. Isang ngiti ang muling sumilay sa kanyang mukha bago niya ibinaba ang kanyang ulo at sinimulang kainin ang kanyang steak. Nang oras na upang bayaran ang kwenta, pinalo siya ni Nicole at gabi na nang matapos silang kumain. Medyo malamig pa ang panahon at napakabilis ng dumilim. Paglabas nila ay nakasindi na ang mga streetlights. Naglakad sila pabalik sa kumpanya at mukhang humihingi ng tawad si Henry. Dapat meron bumili sa iyo ng hapunan. Kaya pasensya na. Umiti si Nicole at umiling. It's all right. Wala namang pinagkaiba. Pagangat ng kanyang ulo, mabilis niyang sinulyapan ang langit sa itaas. Gabi na. Umuwi ka muna, Nicole. Hindi ligtas para sa isang babae ang mag-isa sa labas. Nang makita ni Nicole ang pag-aalala sa mukha nito, hindi masabi ni Nicole kung totoo ito at bumulong siya, "Okay." Noong una, balak niyang tumalikod at umalis, ngunit may pumasok sa isip niya at siya ay nakapos sa kanyang mga truck, umiikot ang kanyang ulo sa kanya. "Henry, kahit ano pa ang dahilan 5 years ago, ako ang may utang sa iyo. Sabihan mo lang ako kung may kailangan ka." Tumango siya. "Okay. Salamat, Nicole." Nakahinga ng maluwag, umalis si Nicole habang si Henry ay nakatayong nakaugat sa kinaroroonan, pinagmamasdan ang kanyang likod na may hindi kumukurap na mga mata, at isang pagngisi ang nabahiran sa gilid ng kanyang mga labi. Hindi ko gusto ang tulong na ito dahil sa awa. Naisip niya. Dahil hindi ako makakabit kay Nicole, gagawin ko na lang ang sinasabi ni Queenie. Ang kanyang buhay at kamatayan ay walang kinalaman sa akin ngayon, gayon pa man. Kabanata 107. Ang damit ay isang hit. Dahil sa damit na idinisenyo ni Nicole, totally stand out si Wendy sa school at naging isa pa sa mga popular na paksa sa loob ng bansa. Ang girly at youthful ay nakatanggap sa dress ng papuri ng lahat, at napalingon din ito kay Wendy sa isang malaking internet celebrity ng biglaan. Kahanga-hanga ang damit na ito. Napakaganda. Oo, ang isang batang babae na nasa edad 18 taong gulang ay dapat magsuot ng ganito. Napakabata at masigla.
Napaka-positibo ng mga komento sa internet at pagkatapos na ihayag ng isang tao na ang damit na ito ay idinisenyo ng punong disenyo ng F&M Apparel, si Lisa, hindi maiwasan ng lahat na pumunta sa kanyang profile sa social media at humahanga sa kanya. Maging si Nicole ay hindi inasahan na ang simpleng damit na idinisenyo niya para kay Wendy ay magiging napakasikat dahil walang masyadong kaguluhan kapag siya ay karaniwang naglulunsad ng mga bagong disenyo sa F&M Apparel. Pagkatapos na dumalo sa kanyang sariling graduation, lumipad si Wendy pabalik sa bahay at hinanap si Nicole sa Gardner Corporation pagkatapos mismong dumaan. Samantala, nagkakape si Nicole sa pantry nang marinig niya ang mga yabag sa likuran niya. Paglingon niya, nakita niyang si Wendy iyon, na napangiti nang makita siya at matamis siyang binati, "Hi, Nicole." Kahit walang gaanong tao sa pantry, nakita nilang lahat si Wendy, at nagulat sila nang makitang sobrang lapit ni Nicole sa kanya. "Hoy, kamusta ang graduation night mo?" Casual na tanong ni Nicole. Kahit na siya ay nagkaroon ng nakakita na ng balita sa internet, ipinakita pa rin niya ang kanyang pag-aalala ng personal. Sa pagbanggit ng graduation night, mas malawak ang ngiti ni Wendy, at niyakap niya ang braso ni Nicole gamit ang dalawang kamay, na masayang sinabi, "Nicole, mag-usap tayo sa loob. Napakaraming bagay ang gusto kong sabihin sa iyo." Dahil suot niya ang damit na idinisenyo ni Nicole, naging usap-usapan si Wendy sa gabi ng graduation. Pumalaklak si Nicole habang pinagmamasdan ang dalaga na spoiled sa kanya. "Sure," mahina niyang sabi. Pagbalik sa opisina, tuwang-tuwang humiga si Wendy sa sopa at tumingin kay Nicole, sinabing, "Nicole, gusto ko ang damit na idinisenyo mo. Malapit na ang kaarawan ko sa isang buwan. Mangyaring magdisenyo ng isa pang damit para sa akin." Hindi siya tinanggihan ni Nicole. Sa kabila ng katotohanan na siya na ngayon ang chief designer ng F&M Apparel, madalas siyang tumatanggap ng ilang espesyal na order, kaya hindi siya pamilyar dito. "Oo naman. Sabihin mo sa akin kung anong estilo ang gusto mo sa pagkakataong ito, at bubuuan kita ng disenyo sa isang ilang araw nang malaya ako." Nang marinig na pumayag si Nicole sa kanyang kahilingan, mabilis na sinabi ni Wendy ang kanyang sariling mga ideya. Sana ay iba ito sa huling pagkakataon, at lahat ay mamangha dito, naputol ang kanyang pangungusap nang may kumakatok sa pinto mula sa labas, at bago pa makasagot ang sinuman, bumukas ang pinto at pumasok si Joanna. Paikot-ikot ang ulo, nakita siya ni Wendy at magalang na binati, "Hello, Joanna." Tila hindi nagulat si Joanna nang makita si Wendy, at ngumiti ito sa kanya. "Wendy, kailan ka pa bumalik? Bakit hindi mo sinabi sa akin?" Pareho sila ay sa halip malapit na termino. Tutal si Joanna ang nagdisenyo ng mga damit noong mga kaarawan niya bago ito. "I plan to look for you after chat with Nicole," sincere na sagot ni Wendy. Bumaba ang tingin ni Joanna kay Nicole, at medyo nanlabo ang kanyang mga mata, ngunit may isang bakas ang ngiti sa kanyang mukha. "Okay, since may business kayo ni Nicole, then I won't bother you girls." Hindi man halata sa mukha ni Joanna, napansin pa rin ni Nicole ang pagbabago ng ekspresyon niya, at tumayo siya, sinabi kay Joanna, "May kailangan ka ba, Director Shite?" Itinaas ni Joanna ang dokumento sa kanyang kamay. Ito ay hindi isang bagay na mahalaga, ilang pangkalahatang direksyon lamang para sa mga disenyo ng tag-init. "Pumunta ako para magsalita tungkol dito sa iyo, ngunit dahil nandito si Wendy, maaari kang makipag-chat muna, at babalik ako kapag tapos ka na," sabi niya at diretsong lumabas. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 108. Pututin ang sugat ng isa't isa. Isinara ang pinto sa likod ng kanyang sarili pagkatapos lumabas, si Joanna ay mukhang medyo hindi nasisiyahan. Habang bumababa ang mukha niya, pinipigilan ang kanyang emosyon, bumalik siya sa kanyang sariling opisina at umungol sa mahinang boses pagkatapos isara ang pinto, "The asterisk man Nicole Anderson." Sa mga nakaraang taon, palagi siyang hinahanap ni Wendy sa tuwing nais niyang dumalo sa anumang mahalagang kaganapan, at dahil sa koneksyon sa pagitan nila, ang kanilang relasyon ay palaging malapit.
Higit pa rito, si Wendy ay lumaki sa ilalim ng magiliw na pangangalaga ng Gardner family at hindi man lang nagplano. Talaga, maniniwala siya sa anumang sinabi sa kanya. Hakbang-hakbang, si Joanna ay nakapag-set up ng magandang relasyon sa mga tao sa paligid ng Colton, ngunit hindi niya akalain na inagaw ni Nicole si Wendy sa kanyang tabi sa loob lamang ng ilang araw. Habang nasa ibang bansa siya ay narinig niya ang balita na si Nicole ang magde-design ng graduation dress para kay Wendy, ngunit hindi niya ito masyadong pinansin at naisip niya na walang ibang choice si Wendy kundi ang hanapin si Nicole dahil hindi naman siya sa bansa. Gayunpaman, hinihiling pa nga ni Wendy kay Nicole na idisenyo ang damit para sa kanyang unang pang-adultong birthday party. Ang Gardner family ay itinuturing na isa sa mga pinakamahusay at pinakamaimpluwensyang kumpanya sa buong mundo, at bilang ang pinakabatang anak ng Gardner family, ang unang adult na birthday party ni Wendy ay tiyak na magiging napakaganda. Sa kasamaang palad, ang pagkakataong ito ay tinanggal na ni Nicole sa kanyang mga kamay. Nanginginig sa galit, nakaramdam ng kawalan ng magawa si Joanna dahil lagi nang ginagawa ni Wendy kung ano ang gusto niya, at mahirap baguhin ang anumang bagay na itinakda niya sa kanyang isip. Matapos ang lahat ng kanyang mga nagawa sa Gardner Corporation sa loob ng 7 taon, hindi ito maikukumpara sa isang tagalabas na halos isang buwan na rito. Hindi mahalaga kung si Colton man o si Wendy, 7 taon na ang ginugol ni Joanna sa kanila, ngunit nagawa silang makulam ni Nicole sa loob ng ilang araw. Hindi ito makatarungan. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Habang kumukulo ang kanyang galit, isang mahinang tawa ang umalangaw-ngaw mula sa kanyang likuran, na sinundan ng mahina at mapagkunwari na boses. Director Scheidt, sa hitsura nito, parang ikaw ay galit. Nang marinig na may iba, dali-daling inalala ni Joanna ang kanyang sarili at inikat ang kanyang ulo, at nakita na lamang niya na lumitaw si Queenie sa kanyang opisina nang hindi niya namamalayan. Nakataas ang kanyang kilay, nagyayelong titig siya sa kanya. Miss Anderson, hindi ba alam mo bang dapat kang kumatok bago pumasok? Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, lubos na mababa ang tingin ni Joanna kay Queenie dahil siya ay isang babae na umaasa sa kanyang katawan upang makakuha ng mas mataas na posisyon pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, nagpasya siyang isantibi ang kanyang paghamak para sa kanya sa ibabaw. Base sa pagkakaalam ko, bighit pala ang damit na idinisenyo ni Nicole para kay Wendy, daan daw ang sabi ni Queenie at humajijek habang nakaupo, hindi pinapansin ang inasta ni Joanna. Sa kabilang banda, walang bahid ng galit sa mukha ni Joanna, at siya ay nag-smirk. I heard about it. It's not surprising since she's the chief designer of F&M Apparel. Ang walang pakialam na mukha ni Joanna ay napahagalpak ng tawa si Queenie, at napatawa ito saglit na nakatikip ang kamay sa bibig habang ang mukha ni Joanna ay naging nagtatampo sa gitna ng kanyang pagtawa. Naningkit ang kanyang mga mata, medyo umiwas si Joanna habang sinasabi niya, Queenie, ano ba ang ibig mong sabihin dito? Nang marinig ni Queenie ang kanyang tanong, tuluyang tumigil sa pagtawa si Queenie, ngunit ang gilid ng kanyang labi ay nanatiling nakatalikod. I'm so sorry. Waving her hand, she apologized, but she didn't sound apologetic at all. Naisip ko lang na nakakatawa ka kapag galit ka pero natitiis lang. Sa singkit niyang mga mata, pinagmamasdan ni Joanna ang pang-aasar sa kanya ni Queenie, ngunit hindi niya pinasabog ang kanyang pang-itaas at basta na lamang itong kinuha. Hindi ako maikukumpara sa iyo, Miss Anderson, na nakakalabas pa rin ng bahay ng walang kabuluhan kahit na lumabas na ang balitang nakikipagrelasyon ka sa young master ng Man family. Kahit na pinigilan ni Colton ang balitang ito sa media, nangyari ang bulong-bulungan at kumalat na sa loob ng industriya. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Queenie, at nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Sa malungkot na mga mata, nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin at sumirit, Director Scheidt, our common enemy ngayon ay si Nicole, kaya walang dahilan para i-rip open ang bawat isa sa sugat ng iba dito. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 109. Naiinis. Tumawa si Joanna bago siya nagtaas ng boses at sinabing, common enemy.
I think nagkakamali ka, Miss Anderson. Magkasundo kami ni Nicole. Ano ang gagawin mong ibig sabihin ng kaaway? Umupo siya sa kanyang upuan, bahagyang sumandal siya at tumangala kay Queenie. Pagkatapos ng maraming taon sa industriya, matagal na niyang nagawang i-customize ang kanyang pakikitungo sa bawat taong nakilala niya at hindi siya madaling ibigay ang sarili. Director Shite, lahat tayo ay matitinong tao, kaya huwag kang magkunwaring nalilito, pabulaanan ni Queenie. Hindi siya nagabala sa pag-ikot sa bush, ngunit dumiretso siya sa punto. Pagdating pa lang ni Nicole, pinalayas niya ang pinagkakatiwalaan mo, si Sabrina, at pinahiya siya sa harap ng maraming tao. Bukod dito, personal kang tumulong sa pagdidisenyo ng mga damit para kay Wendy sa bawat mahalagang kaganapan at kaarawan sa mga nakaraang taon. Ngayon, hindi ka lang kailangan para sa graduation party, kundi pati na rin sa kanyang ika-18 na birthday party. Kaya mo bang sikmurain? Pagamat mukhang kalmado pa rin si Joanna, naisip niyang tama si Queenie. Siya talaga ay hindi nasiyahan. Tumangala siya, tinitigan niya si Queenie ng isang nakamamanghang sulyap at nagsalita sa mahinang boses. So ano? Nakikipagtulungan si Nicole sa Gardner Corporation sa ngalan ng F&M Apparel at babalik siya pagkatapos ng kalahating taon. Why should I care about her? Kung wala kang pakialam sa kanya, bakit ka galit na galit kanina, Director Shite? Napangiti si Queenie. Dahil hindi niya kayang harapin si Nicole ng mag-isa, hindi ba niya kayang subukang maging kasabwat ang sarili? Nang makitang nag-aatubili si Joanna, agad na idinagdag ni Queenie, Director Shite, hindi mo kailangan gumawa ng kahit ano. Tinaksak ako ni Nicole sa likod at siguradong gagawin kong gantihan siya. Ikaw lang ang kailangan ko para mas lumala pa. Inayos ko na ang lahat. Tinilip ni Joanna si Queenie, hindi maikakailang na tukso sa mungkahi ni Queenie. Kumurap-kurap ito, hindi pumayag o tumanggi. Ayaw niyang madamay sa masamang gawaing tulad nito. Kung tutusin, makikita sa ugali ni Colton na labis niyang pinahahalagahan si Nicole. Okay lang sana kung isang suntok lang ang kaya nila, pero kung babalikwa si Nicole, kung sino man ang sangkot ay malamang na magulo. Natahimik na lang silang dalawa ay biglang pinapasok ang pinto. Miss Joanna. Pagkabukas ni Wendy ng pinto ay nakita niya si Queenie. Umunat ang noo niya, at agad na nawala ang ngiti sa mukha niya habang may bahid ng disgusto sa tono niyang tanong, bakit ka nandito? Wendy was not have a good impression of Queenie at all because dati sa Anderson residence, nakita niya sina Queenie at Joseph sa iisang kama at si Anna ay nagkasakit pa ng ilang araw dahil sa bagay na ito. Nang marinig ni Queenie ang disgust sa tono ni Wendy, tumigas ang ekspresyon niya, pero pinigilan niya ang kanyang init ng ulo at malumanay na sumagot, ang iyong ika-18 na kaarawan ay magiging sa isa pang buwan, kaya naisip kong hilingin kay Director Shite na magkaroon ng custom-made dress tense pa rin ang ekspresyon ni Wendy, at hindi siya mukhang mabait habang umuungol sa mahinang boses, I don't even want you to come. Medyo nalungkot si Queenie sa mga sinabi ni Wendy, kaya humakbang si Joanna para mamagitin sa sitwasyon. Lahat tama. Wendy, para kang naging sensasyon simula noong graduation party. Halika at sabihin sa akin kung ano ang nangyari. Nang marinig ni Wendy na binanggit niya ang graduation party ay agad siyang naging tuwang-tuwa at hinayla si Joanna nang magsimula itong magsalita. Joanna, let me tell you. Sa panunood nilang dalawa sa isang exciting na pag-uusap, alam ni Queenie na siya ay hindi tinanggap dito, kaya nag-walkout siya sa halip na manatili. Kung ano man ang kaso, kanina pa niya nasabi ang gusto niyang sabihin. Kung titignan ang ugali ni Joanna kanina, parang nakipagdeal. Lumaki ang ngiti sa mukha ni Queenie. Ngayon, halos tapos na si Henry sa kanyang bahagi, kaya kapag nalik niya ang draft ni Nicole pagkatapos niyang makuha ito, maaari na nilang akusahan siya ng plagiarism. Ang plagiarism ay isang malaking krimen sa industriya ng disenyo. Kahit na ang tao ay ang chief designer ng F&M Apparel, maaari pa rin siyang mapahiya. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon.
Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 110. Masyadong maasikaso. Naramdaman ni Nicole na si Henry ay naging masyadong maasikaso nitong mga nakaraang araw. Bawat oras na pumasok siya sa trabaho, nasa ibaba siya at naghihintay kasama ang kanyang almusal kamay. Kinuha ni Nicole ang kanyang almusal, kinagat ang kanyang mga labi, pagkatapos ay tumingin kay Henry na may bakas ng kawalan ng kakayahan sa kanyang mga mata. Henry, hindi mo na ako kailangang dalhan ako ng almusal. Nakangiting nahihiya, hinimas ni Henry ang kanyang ulo habang nakatingala kay Nicole na may tapat na titig. Nicole, lagi mong ugali na hindi mag-almusal, kaya ako ay nag-aalala. Napatingin si Nicole sa almusal na dinala nito sa kanya. Bagamat hindi ito anuman maluho, ito ay ang mga buns at soy milk na gusto niya noon. Hindi naman sa ayaw niyang kumain ng almusal. Dati, mahirap ang kanyang pamilya, kaya mahirap ang kanilang buhay, at mag-iipon pa sila ng pagkain. I don't skip them now. Don't worry, tanong ni Nicole na may pag-aalinlangan. Napakaraming bagay ang kanyang naranasan, kaya hindi na siya gaanong nagtitiwala sa sinuman ngayon. Kahit na, kung ang taong ito ang first love niya at first boyfriend niya, hindi pa rin siya mabibigo ng kanyang bantay. Lalong nanigas ang ngiti sa mukha ni Henry. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, mukhang bahagyang naagrabyado. Nicole, ayaw mo ba sa akin dahil mahirap ako? Natarante si Nicole sa tanong nito na hindi niya alam kung paano sasagutin, ngunit tumayo siya at umiling. Henry, huwag kang mag-overthink. 5 taon na lang, kaya nagbago ang lahat. Hindi na tayo bagay sa isa't isa. Walang alinlangan, alam ni Nicole kung bakit naging maasikaso si Henry, ngunit imposibleng makasama siya nito ngayon. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan niya, pagkatapos ay nagpaliwanag, nasa Gardner Corporation lang ako dahil sa pakikipagtulungan ko sa mga gardener. After the cooperation is completed, I'll be going back. Hindi naman naabala si Henry sa prangka na pagtanggi ni Nicole. Sa halip, ngumiti ito at sinabing, Nicole, alam ko iyon. Wala na akong balak makipagbalikan. Matagal ko na itong pinag-isipan. 5 taon na ang nakalipas ay iba sa ngayon. Nararamdaman ko na lang na nakakahiya at gusto kong balikan ang pakiramdam. Hindi napigilan ni Nicole ang sarili na tumanggi, kaya napayuko na lang siya at nagmamadaling sinabing, salamat. Ang mga larawan ng pagtatapos ni Wendy ay nagdulot ng isang alon ng mga imitasyon sa internet. Maraming mga beauty blogger ang kinopya ang kanyang hitsura at pananamit, at inilabas pa nila ang pangalan ni Lisa. Hindi inaasahan ni Nicole na bigla siyang mag-viral na medyo ikinatuwa niya. Medyo high-end ang clothing line ng F&M Apparel. Malaki ang presyo ng kanilang custom-made outfits at fashion apparel. Dati, ang kanyang pangalan ay sikat lamang sa mga taong nasa mataas na uri. Pagkatapos ng lahat, ang ilang mga mayayaman ay nagpasadya ng kanilang mga damit gamit ang F&M Apparel. Ngayon, dahil sa outfit ni Wendy, nakilala ang kanyang brand sa buong bansa. Ang Gardner Corporation ay hindi nag-aksaya ng mga mapagkukunan sa oras na ito habang sila ay naglabas ng tatak ng mas maaga kaysa sa naka-schedule, sinasamantala ang sitwasyon upang ipahayag ang pagtutulungan nila ni Lisa. Dahil na rin sa suot ni Wendy kaya sabay-sabay siyang nakatanggap ng maraming order. Sila ay medyo mayayamang tao na gusto ni Nicole na magpasadya ng mga damit para sa kanila. Gayunpaman, tinanggihan silang lahat ni Nicole, sinabi na wala siyang oras dahil abala siya sa kanyang pakikipagtulungan sa Gardner Corporation. Nitong mga nakaraang araw, mas naging masigasig si Henry, at ilang beses pa niyang ipinadala ang pagkain sa kanyang opisina. Hindi napigilan ni Nicole ang sarili na tumanggi, kaya hinayaan niya itong sumama. Kumakalat ang chismis sa opisina, na kapag nasa private room daw si Henry, kinabit niya si Nicole, at may affair silang dalawa. Nicole, bakit hindi mo kausapin si Mr. Cooper at sabihin sa kanya na huwag pumunta sa opisina? Suhestyon ni Scarlett dahil sa pag-aalala. Kahit na pakiramdam niya ay masyadong maasikaso si Henry, kaya paanong hindi kilala ng isang taong kasing bait ni Nicole? Inabot ni Nicole at pinunasan ang namamaganyang mga mata.
Narinig niya ang ilang alingaw-ngaw, ngunit pinabayaan niya si Henry para sa kanyang ina at pera noong nakaraan, at ito ay para sa kadahilanang ito na hindi niya maaaring dalhin ang kanyang sarili upang saktan siya muli. Nang makita kung gaano kagulo si Nicole, itinikom ni Scarlett ang kanyang mga labi at nagpatuloy, Nicole, kahit na walang nangyayari sa inyo ni Henry. Hindi mo siya papayagang pumunta sa opisina tuwing tanghali araw-araw. Kahit walang nangyayari, pagdududahan ka na may relasyon ka sa kanya. Ibinaba ni Nicole ang kanyang tingin at nag-isip sandali, saka naisip na may katuturan ang sinabi ni Scarlett. Sa pag-iisip sa oras na para harapin ito, tumango siya. Sige, naintindihan ko na. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang po ang kasunod ng ating kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Dito sa ating channel Kwentong Nobela.